Kamusta mga ka-VBS? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang napakagandang balita na magpapabago sa paraan ng ating pagkipag-ugnayan sa gobyerno. Ang grand launching ng bagong Pilipinas eGov PH Serbisyo Hub at ang revolutionary eGov PH Super App. Ready na ba kayo? Let's dive in! So ano nga ba itong bagong Pilipinas eGov PH? Ito ay isang malaking hakbang ng ating gobyerno para gawing mas madali, mabilis at accessible ang mga serbisyo para sa bawat Pilipino. Imagine, ang lahat ng kailangan mo nasa iyong palad na o sa isang convenient na lokasyon. Ang proyektong ito ay isang flagship initiative ng ating pamahalaan, particular na pinangunahan at binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni Undersecretary David L. Almirol Jr. Matagumpay itong inilunsad kamakailan bilang simula ng pagbabago sa ating e-governance. Alam nyo ba, ang idea ng e-governance sa Pilipinas ay hindi bago. May mga nauna ng initiatives para sa digital government services. Pero ang eGov PH Super App mismo ay opisyal na inilunsad noong June 2023. Ito ang culmination ng matagal ng paghahanda at ang pinaka-komprehensibong pagtatangka ng pagsasama-samahin ang lahat ng serbisyo sa ilalim ng isang platform. Kaya masasabi natin ito ang pinakamalaking leap sa digital transformation na ngayon ay buong-buo nang inilunsad. Hindi lang ito basta-bastang pagbabago. Ito ay isang malaking pagtalon para sa Pilipinas sa mundo ng e-governance na kinilala pa sa United Nations E-Government Award. Ngayon, let's talk about ang mga advantages. Bakit ito ang solusyon na matagal na nating hinahanap? Number 1, simplification at convenience. Una, at pinakamahalaga, sinisimplify nito ang mga transactions sa gobyerno. Wala nang mahabang pila, wala nang paulit-ulit na paglalakad sa iba't ibang opisina. Ang eGov PH Super App ay mayroong mahigit 70 government services at target nitong maging one-stop shop para sa lahat ng pangangailangan mo. Number 2, laban sa korupsyon at mga fixers. Ito ang isa sa pinakamalaking benepisyo. The eGov PH Super App and Serbisyo Hub directly combat corruption and the notorious fixer system. Paano? Dahil digital na ang mga proseso, mas mahirap na ang under-the-table transactions. Nawawala ang pangangailangan sa mga fixers na nagpapabilis ng process kapalit ng suhol. Kapag online at transparent ang bawat hakbang, mas mahirap itago ang katiwalian. Sabi nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layunin nito na bawasan ng corruption, tanggalin ang mga fixer at paikliin ang mga pila. Number 3, Digital National ID. Ang eGov PH Super App ay may Digital National ID. Imagine, 88 million Filipinos na ang may access dito. Wala nang pila para sa physical card at accepted ito sa mga banks, schools at employers. Ito ay malaking ginhawa at nagpapabilis ng mga transactions. Number 4, less expenses, more safety, and eco-friendly. At hindi lang yan, iniisip mo ba ang gastos sa pamasahe papunta at pabalik sa opisina? Ngayon, less expenses sa pamasahe ka na dahil sa fingertips mo na lang ang mga serbisyo. Bukod pa dyan, less exposure ka rin sa virus dahil hindi mo na kailangan pumila o makipagsiksikan sa matataong lugar. Win-win, di ba? Isa pa sa malaking benepisyo ay ang pagiging paperless nito. Alam nating malaki ang epekto ng paggamit ng papel sa ating kalikasan. Sa eGov PH, mas kaunting papel ang gagamitin, kaya less damage sa nature at nakakatulong tayo sa pagpreserba ng ating kapaligiran. Number 5, mga halimbawa na pinakamadalas gamiting serbisyo. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga serbisyo at ahensya na pinakamadalas nating kailangan at ginagamit sa eGov PH Super App? Narito ang ilan sa mga top transactions na nakakatulong sa libo-libo nating kababayan araw-araw. Pagkuha at pag-verify ng Digital National ID. Ito ang iyong Universal Digital ID. Hindi mo na kailangan ng multiple IDs. Ito ay accepted na sa banks, schools, at trabaho. Super convenient.
SSS or Social Security System Services. Para sa ating mga nasa pribadong sektor, dito mo madaling masusubaybayan ang iyong contributions, benefits, at maging ang pag-apply ng loans. Isang tap lang, updated ka na sa iyong Social Security. PhilHealth Services, mahalaga para sa health coverage ng bawat pamilya. Dito mo pwedeng i-check ang iyong contributions at benefits para sa pangkalusugan. Pag-ibig Fund Services, kung nangangarap kang magkabahay o kailangan mo ng multipurpose loan, ang Pag-ibig Services dito ay makakatulong sa iyo na subaybayan ang iyong savings at loan applications. GSIS Services, para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, dito mo ma-access ang iyong pensions, loans at iba pang benefits na mabilis at walang abala. LTO, Driver's License Renewal. Isa ito sa pinakamabilis. Pwede ka nang mag-renew ng iyong driver's license online in under 10 minutes. Bye-bye, mahabang pila sa LTO! DFA Visa Application, para sa ating mga kaibigang banyaga na nais bumisita o manirahan sa Pilipinas. Pinadali ang proseso ng visa application. Business permits at clearances mula sa LGUs. Kung ikaw ay isang negosyante o aspiring entrepreneur, ang pagkuha ng business permits at clearances mula sa iba't ibang local government units ay mas pinabilis para makapagsimula at mapatakbo ang iyong negosyo ng maayos. OFW One-Stop Shop Services, isang napakahalagang serbisyo para sa ating mga bagong bayani. Dito nila madaling ma-access ang iba't ibang services at transactions kahit nasa ibang bansa pa sila. E-Travel, ginawa itong mandatory at napakahalaga para sa lahat ng travelers na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Pinadali nito ang border control kaya mas mabilis ang iyong pagdaan sa airports. Number 6, AI features at future development. Ang app ay meron ding AI features para sa research at e-learning. At abangan, malapit na ring payagan ang online tax payment sa BIR. Patuloy itong nag-i-evolve para sa mas magandang serbisyo. Pero paano nga ba ito nagiging possible at secure? Ang eGovPH Super App at Serbisyo Hub ay gumagamit ng cutting-edge technology. Secure digital infrastructure. Ang lahat ng transactions at data ay protected ng advanced encryption at nakahost sa secure ng digital infrastructure. Ito ang nagtitiyak na ligtas ang inyong information at hindi ito madaling na tamper. Streamlined processes. Sa likod ng app at hub ay ang streamlined processes na nag-aalis ng mga unnecessary steps kaya mas mabilis at efficient ang pagkuha ng serbisyo. Interagency connectivity. Ang technology ay nagpapahintulot sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na maging connected, kaya ang pagkuha ng service na nangangailangan ng koordinasyon sa maraming opisina ay nagiging seamless. Bukod sa Serbisyo Hub ng San Juan City, asahan natin na mas marami pang eGovPH Serbisyo Hubs ang itatayo sa buong bansa. Ito ang magsisilbing physical touchpoints para sa mga hindi pagganap na digitally savvy, ensuring no one is left behind. So mga ka-VVS, nakita nyo na ang napakalaking benepisyo ng bagong Pilipinas eGovPH na matagumpay na nailunsad ng DICT ngayon. Ito ay hindi lang isang app o isang hub. Ito ay isang pagpapatunay sa commitment ng gobyerno na gawing mas madali at accessible ang serbisyo para sa lahat. Kung gusto mong maranasan ang convenience at transparency na hatid nito, i-download na ang eGovPH Super App. Again, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong makakita ng ganito pang content, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click mo na yan ngayon. At syempre, i-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami tayong maabot. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang bagong Pilipinas ay nasa ating mga kamay at ang digital transformation ang susi sa mas magandang kinabukasan. See you on the next one!